para ideklarang unconstitutional, labag sa konstitusyon, ang paglipat ng mahigit 100 milyong pisong Ito, isa pa to. Itong mga dilawang. Padagdag pa tong mga ito eh. Ay, sige, tuloy. confidential funds sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Ang sagot ng bise sa pagtutok ni Salima Refran. Ang hiling ng grupo ng concerned citizens at taxpayers sa Korte Suprema, utusan nito ang Office of the Vice President na isauli sa kaban ng bayan ang natanggap at ginastos nitong 125 million na confidential funds noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito, kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of account. Ay, tuloy na pindot ko. Dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito. Kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of accountability. There is really no item of confidential funds in the 2022 Government Appropriations Act for Vice President. Sa 6 na taon ni Leni Robredo as Vice President, never... Brad! Brad, naipasok mo pa yun. Naalala ko yung ex kong historian eh. Meron ba kayong shota na katulad nitong mama na ito? Ha? Na ano? Pagka may issue, ibabalik yung dati. Yung tagal-tagal na. Maipasok lang. Naipasok mo pa yun, Brad. Grabe ka. Para kang walang panty, ay walang ano. Yag balls, ay walang ano. Parang babae. Ha? Hindi ko sinasabing ano ha, mga babae, mga historian ha. Pero alam nyo naman, hindi naman lahat to, pero maraming mga babae, di ba umamin kayo, nagiging historian kayo, pag nag-away kayo ng jowa ninyo, babalik nyo yung lahat-lahat. Oh, yung iba nga 3 taon na, hindi pa makamove on, animal na yan. Oh, di ba? Oh, iba naman, ganyan. Isipin mo na ipasok niya pa si Leni. Oh, wala naman daw confidential fund si Leni. Wala naman siyang silbi. Ano man silbi? Ano man silbi ni Leni? Ano bang ginawa niya nung panahon ni PRRD? Wala. Oh, naku, sana all, sabi ni Garcia. Shout out sa mga ex ko na hindi makamove on. Kung naipasok, tingnan nyo, ha? Meron akong tanong sa inyo, Brad. Kine-question nyo si BP Sara. Sige, kung kailangang ikulong si Sara, ikulong ninyo. Hindi ako maghuhusga kung tama ang ginawa ni Sara o mali. Bahala kayo, bahala ang korte mag-solve niyan. Wala sa akin ang paghuhusga. Ang kine-question lang namin, Brad, eto. Bakit si Sara lang ang hinihingan nyo ng confidential funds? Bakit si Sara lang ang sinasampahan ninyo? Seriously, si Sara lang ba ang may confidential funds? Di nagbumuka kayo mga double standard. Ito mga dilaw na ito, pinapakita nila, pinapatunayan nila yung mga pagkalaos nila. Mabalik tayo dun sa mga vloggers na ano, basta lang makahanap, naghahanap ng mali sa Banateros Brothers, pag nagkamali, sasawsawan nila. O sawsaw naman yung mga hindi makamove on. Sus Mariosep. Irrelevant na kayo eh. Oh, ngayon sa tingin ninyo makakalamang kayo dahil binabanatan si Sara, sawsaw naman kayo. Di ba? Ang dami pong ano.
Ang daming sawsawera dito sa Pilipinas. Pambira, oh. Ang galing, hindi totoo. Ang galing mo, Brad. Naipasok mo pa si Lenny. Wow. Naman, please naman, don't compare Lenny kay Sara. Ikaw siguro, i-compare mo si Lenny kay Ontiveros. Ayan, trapo. Oh, yung kalaki-laki ng mga billboards, ang layo pa ng eleksyon. Ipaglaban ng magsasaka, mukha niya nakalpaskil. Ganun. Hindi, sa totoo lang, anong naging silpi ng dilaw? Wala. Kinuha nyo kay Marcos. Sabi nyo, diktador si Marcos. Kinuha ninyo, anong naayos ba? Buhay na ako nun, Brad. Kaya alam ko, mas humirap tayo kaysa nung panahon ni Marcos. Real talk po. Angat pa tayo sa buhay nung panahon ni Marcos. Senior ha, hindi itong junior. Senior. Kinuha-kuha ninyo eh. Rotational brownout tsaka ang napala natin. Naman. Pasok mo pa si Lenny. Huwag mo ipasok dilawan kasi babulagta kayo lahat. Humingi. Ay, grave threat yan, Coach Oli. Hindi yun ha. Baka gumaya ka dun sa vlogger na abogado. Hindi grave threat yung bubulagta. Ibig sabihin, bubula ang bibig nyo dahil matatameme kayo. At never binigyan ng confidential or intelligence funds. So, dahil nga yung 2022 budget, budget pa niya yan yung kanyang outgoing budget, wala ring confidential and intelligence funds. Ang pondong ito, ayon sa COA, ay nagastos ng OVP sa loob ng 11 araw. Dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Sabi mo alam. Hindi yung basta nagustuhan lamang, O di, parang whim ireklamo nyo rin si Marcos. Ireklamo nyo rin si Speaker. Ireklamo nyo rin yung kung ano. lamang, gagastusin yung pera ng Yung kinatandaan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, ang inihaing petisyon, pagkakataon para tuluyan ng maisarang usapin. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Yun, very good answer. Oh. Korte Suprema ang magiging daan para matapos na yung usapin na ito. Kasi pag sa Korte Suprema ay sinabi, tama yung ginawa ni Sara, finish na. Di ba? But anyway, ito again, kung mali si Sara, mali. Kung tama siya. Hindi po yun ang issue sa akin. Dapat ang batas applicable sa lahat. Sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinisilip nyo si Sara eh. Halatang halata kayo. Huwag nyo itanggi. Kasi kung itatanggi nyo, ang baba ng tingin ninyo sa utak ng mga Pilipino. Ginagawa nyong tanga mga Pilipino. Sinilip nyo si Sara. Bakit? Nasaktan kayo nung tinawag kayong tambaluslos. Bakit? Tinik sa pangarap ninyo. Kaya saktong-sakto yung sinabi niya. In your dreams, don't be tambaluslos. Eto meron lang akong gustong maikwento sa inyo. Meron akong kaibigan na kasamahan ko dati. Tapos, nagkakakwentuhan kami. No? Kailan lang, alam ko, kikita nyo, magkakasama pa kami. May nakakwentuhan tayo. Sabi ko sa kanya, Brad, ingat kayo. Kami, na sa tingin ninyong oposisyon, hindi kami ang problema. Kasi kami, dadakdak lang kami. Ang ilalabas namin kung ano yung totoo. I-reflect lang para lang kaming salamin. Kung sinong humarap sa salamin, yun ang makikita mo. Yun lang po kaming tinatawag ninyong oposisyon. Kaya, huwag kayong mag-alala sa amin. Dahil hindi namin, kasi kina-question, sinisira nyo ang pagkakaisa na plano. Sinisira nyo ang pagbangon ng bayan na to. Sabi ko, huwag kayong mag-alala sa amin.
Hindi kami ang sisira sa pagkakaisa. Hindi kami ang sisira sa pagbangon ng bansang ito. Salamin lang kami ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyayari. Pero tandaan mo to, pag ang gumalaw sa loob, within your circle, sa mga kasamahan ninyo, giba yung sinasabi nyo at pinagmamalaki ninyong pagkakaisa. Ngayon, sino ang lumalabas na tama? Ako o ikaw, Brad? Di ba? Sinong sumira sa pagkakaisa? Kami ba? O si Tamba? Asan ang problema ng pagkakaisa ngayon? Bakit nagkakahiwalay ang pagkakaisa? Naalala ko tuloy yung isang verse. Sabihin yung verse o kasabihan? Division is from the devil. Sino? Ano ang dahilan? Bakit nagkakawatak-watak kayo? Lumalabas ngayon kami pang banateros parang nagdidikit sa inyo eh. Oh. 'Di ba? Oh. Tanungin mo si Sara. Tanungin mo si Marcos. Tanungin mo kung sino ang sumisira. Si Ram. Paano magkakaisa? Eh yung pinsan ng sumisira. Kaya nga sabi ko kay Marcos, tanggalin mo yan si Tamba. Hindi matutupad yung pangarap ninyong 20 pesos at pagkakaisa hanggat nakaupo yan, pustahan tayo. Walang pagkakaisa dyan. Pangarap yan. Ang gusto niya, tandaan po natin ang pagkakaisa may kasamang sakripisyo. Hindi yung pagkakaisa, sumunod kayo sa akin, mga peste kayo. Ako masusunod, I will call the shots, lahat ng gusto ko, umuo kayo. Okay kayo. Pag hindi kayo umuo, tanggal kayo sa listahan. Hindi ganun ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa, sacrificial. Give and take. Hindi nagsasakripisyo eh. Kita mo ngayon. Sige nga. Tanungin ninyo yung mga Ensimada vloggers. Kami ba na tinatawag ninyong oposisyon ang sumisira sa pagkakaisa? O yung amo nyo? Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Kinukunan pa namin ng pahayag ang Office of the Executive Secretary at DBM. Pero dati nang sinabi ng Office of the Executive Secretary, inaprubahan ang hiling ng OVP sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Bilang bagong halal na opisyal ng gobyerno, kinailangan raw ni Duterte ng pondo para sa mga bagong programa. Sinuportahan daw ito ng Pangulo kaya inilabas ang pondo sa rekomendasyon ng DBM. Ang DBM, sinabi noon na release ang nangyari at hindi transfer ng pondo. Nakakarga raw ito sa 7 billion peso contingent fund ng gobyerno. Para sa GMA Ba't hindi nila tanongin si Marcos? Di ba? Tanongin ninyo. Kung tama ba yung pag-release ng confidential funds kay Sara. Then, you decide from there. Kung tama, ba't nyo kina-question? Kung mali, tanggalin nyo lahat. Tapos ang usapan. Kaya yung pagkakaisa na yan, wala na yan. Wala na yan. Unless tanggalin ni Marcos to si Tambaluslos, walang pagkakaisang mangyayari. Isipin mo ngayon, 2023 pa lang, watak-watak na. Magkakahati-hati talaga. Simula na yan ang pagkakahati-hati. Kaya nga ako,
in a way, excited ako sa 2025 election eh. Ngayon nyo kung bakit? Magiging magiging makubuluhan. Kasi sigurado magiging aktibo. At kitang-kita natin sa pag-uugali nila, they want control. Control freak eh. So gagawin nila ang paraan na yung mayorya ay manatili sa kanila. Ang tanong kasi, marami sa mga pumapasok sa survey sa Senate ay hindi sa kanila or walang malinaw kung sa kanila o hindi sa Senado. Sa Congress, makukontrol yan kasi parang local ang eleksyon sa congressman. No? Kaya, posibleng makontrol yan kasi bara-barangay ang labanan dyan. Pero sa national, malamang-lamang mahahawakan to ng posibleng mahawakan to ni PRRD, lalo kung tatakbo sila mag-ama. Kaya magiging mainit siya, magiging aktibo yan. Kasi may karuktong yan sa sigalot na nangyayari ngayon between Sara at Romualdez. Kailangan nila ng kasamahan. So, sila ay magiging aktibo, mapa-local o mapa-national, at ang mga tao gusto rin manalo yung mga oposisyon naman para magkaroon ng check and balance. Kasi malinaw na ang nangyayari ngayon. Pag hindi ka oo, ayaw kanila. At yan ay malinaw na ugali ng mga trapo at pamumulitika. Puntahan natin ito. Isa pa tong. Anyway, ito. Maganda ito. Grabe. Tawa ako dito eh. Importante ito kasi ito talaga yung mga nangyayari sa ating karsada. 5,000 piso hanggang 30,000 na ang multa sa mga motoristang daraan pa rin sa EDSA busway simula po yan sa Lunes. Kanina, tuloy pa rin ang panghuhuli sa mga pasaway. Ang isa ngang naharang, muntik pang sagasaan ang ilang MMDA enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Ako naman! DOTR! Ano ba yan? Grabe, mga insan! Todo na to! Napanood ko yung video na to. May muntikan na siyang masaging MMDA dyan. Oo, totoo. Tinakasan niya talaga. Yan, may asawa yan. May pamilya, kaya nga. Bakit ka nila nagsagasaan? Tao mo yan. Ganito na lang ang galit ni MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nabrija sa motoristang muntik sagasaan ng kanyang mga tauhan sa EDSA busway sa Cubao kaninang umaga. Sinita ng MMDA ang SUV dahil dumaan ito sa busway. Imbes na huminto, sinubukan pa nitong tumakas pero nahabol din. Nagdahilan pa raw ang motorista na mula siya sa DOTR. Naku, may grabe. vehicle pass pa nga ito ng DOTR sa windshield ng sasakyan pero hindi naman naka-government plate. Inabutan namin doon. Anong rason? DOTR kami. DOTR nga itong policy na to na ini-implement namin tapos hindi kayo. Nako naman, Nebrija, anti-pur ka! Nebrija, anti-pur yan. Ginagawa mo. Hindi, pero alam mo alam ko na kagad sasabihin ng mga mga detractors ni Nebrija. Alam ko na kagad sasabihin. Kung wala namang camera yan eh. Hindi naman gaganyan yan eh. Pag wala naman silang camera, tingnan mo na, dapat may camera sila eh. Sarap tuktukan ng mga no? Hindi, totoo, ganyan ang mga toxic na tao eh. Pag walang camera yung mga enforcer, sasabihin, dapat may camera yan para talagang nalalaman at alam natin kung nangungutong ba yan o hindi. No, may daladalang camera. Tingnan mo na. Pag walang camera yan, hindi ganyan yan.
Sarap batukan talaga. Pasensya na, sarap batukan ng ilang mga kababayan natin, ha? Sa pagiging toxic. Oh. Maganda siguro yung mga toxic. Pumunta na lang kayo sa kalsada. Kayo na lang mismo magbantay. Diba? Awa naman to si Nebria. Alam mo, sa totoo lang, naawa na ako dito. Paus na eh. Hindi ko alam kung paus siya, kaka-KTV. De, biro lang. Hindi ko alam kung bakit paus yan. Dahil paus na yan kasi grabe siguro. Sigaw na lang na sigaw yan sa kalsada. Kawawa naman yung mama na yan. Nung init-init yan. No, tapos doble naka-best. Pang init kaya niyang best na ganyan. Diba? Mantakin mo araw-araw ka ganyan. May motor pa naman to. Sana nag-ride na lang to. Hindi, ako alam biro. Kahit noon pa hanga na ako dito kay Nebria. Dahil, alam mo yun, minsan medyo napupuna siya, 'di ba? Napupuna siya dahil sa mga ginagawa niya, pero kailangan kasi natin ng ganito eh. Dahil sa Pilipinas, maraming ganyan. Taga-LTO ako eh. Taga-LTO ko. Yung pala nagpupunas lang doon. Nagwawalis-walis lang pala doon. May dala-dala ng LTO. Pulis ako eh, pulis. Anong pulis? Basta pulis! Ganyan di ba? Marami sa Pilipinas na ganyan. Napakaraming ganyan sa Pilipinas na siga-sigaan. Na yung tipong, tama siya eh. Kung taga-DOTR ka, ikaw nga nag-utos sa amin eh. Yung ahensya ng gobyerno nag-uutos, kami nag-i-implement lang eh. Di baguhin nyo yung batas. Sumusunod. Sa huli, tinikitan ang driver at pinagmulta ng 1,000 piso. Tingnan mo, bastos talaga. Tumatakas ka agad eh. Alam mo, dapat, sa totoo lang, yung mga ganyan, tinatanggal yan sa DOTR eh. Kung meron man yung kontrata sa DOTR, dapat yung mga, kaya lang kasi, yung DOTR natin, walang yagballs eh. Pasensya na, pero totoo yan ha. Diba? Yan yung mga alam mo, ang problema kasi, pag yung mga boss ng mga ganyan, mga walang yagballs, hindi takot yung mga tauhan nila sa kanila. Totoo naman yan eh. Hindi takot kasi yung tao. Alam mo, kung takot ang mga tauhan mo, yung mga nasa ilalim mo, hindi gagawa ng katarantaduhan niya at ipapalandakan kung saan pa sila galing. Di ba? Hindi ho nila gagawin yan. Pero kung sila ho ay hindi takot, ipagyayabang yan. Lahat talaga. Hindi, ganito ako eh. Dinaig pa yung sekretary. Hindi rin nakalusot ang sasakyang ito ng field post na pumasok din sa busway. Kasi sir, kala ko pwede kami marked vehicle. Naku, kuya, marami naman nangyayari sa mga maling akala. Yung akala nila, girlfriend na sila kasi minessage sila, sinagot sila sa messenger. Nasabihan ka lang na, how sweet, very nice. Akala ka agad, girlfriend. Delikado yun. Mga asumera, ganun, delikado yun. Masok din ako, red flag. Hindi ko naman alam na bawal din. Paalala ng MMDA, piling government vehicles lang ang pwedeng makigamit sa EDSA busway na inilaan talaga para sa city buses. Pwede lang dumaan sa bus lane ang mga marked vehicle ng PNP at EFP, pati ambulansya, truck ng bumbero at iba pang emergency vehicle. Naku po! Marami kasi tayong mga government agencies na red plate, may markings, pero these are administrative in nature. Wala naman silang enforcement mandate. Pero dahil marami pa rin pasaway na motoristang pilit dumadaan sa busway, simula sa Lunes, November 13, ay itataas na ang multa sa mga lalabag dito. Yung 5,000 piso agad. Ay, grabe ka, Nebria. Anti-poor ka, bakit 5,000 yan? Anti-poor. Linawin lang ho natin, desisyon ho yan ng buong samahan ng mga mayor ng Metro Manila. Si Nebria ay tagapagpatupad lang. Kung may reklamo ho kayo, wala akong kinaugnayan kay Nebria, baka akala ninyo, hindi ko naman po, wala naman po kung ano dyan. Kaya lang, doon lang tayo sa tama, di ba?
yung decision yun ng Metro Manila Council yung 5,000 mura na nga yan Bakit? Mga Pogo executive. Yung 5,000 na yan. Tabato lang nila yan. Ang multa para sa first offense, 10,000 pesos naman at isang buwang suspensyon ng driver's license sa second offense. May kasama pa yung mandatory seminar. Naku, yun ang pinakamahirap sa lahat, yung seminar. Yan nga, iniwasan ng mga tao pag kuha ng lisensya, yung mag-seminar. Kaya nga ang daming ang daming kamote driver at rider Hindi nga nila alam kung ano yung batas Kasi hindi umiwas sa seminar Tapos pag sa seminarin mo, naku po, patay tayo dyan. Para sa ikatlong offense, 20,000 pesos at isang taong suspension ng lisensya. Naku po, ayoko niyan. Isang taong walang lisensya, patay tayo dyan. Third offense, fourth offense. Parusa, habang 30,000 pesos naman ang total revocation ng lisensya kapag inulit pa sa ika-4 na beses. Nagbabalita mula sa front. At meron ako napanood na balita. Ewan ko kung totoo ito. Please confirm it. Pero napanood ko sa balita. Pag tinakbuhan, 30,000 ata. Okay? I think napanood ko yun. Hindi ko alam kung saan news yun. Nakala ko ito yung news na yun Pag tinakbuhan po yung enforcer, 30,000 ang singil at kumpiska ng lisensya. Okay? Actually, pabor ako doon. Bakit? Kasi nakakaawa naman itong mga enforcer natin. Mga nagpapatintero sa karsada, di ba? Hindi, nakakaawa sila. Kasi syempre, minsan, pag nadali mo pa yan, hindi naman biro yung ginagawa nilang pumapagitna para parahin yung mga Ako nga, sa totoo lang, dapat may dala silang patpat Oo. Kaya lang, madedemand daw yan. May dala silang patpat, tapos hawak nung dalawang enforcer para pag tumakbo. Ganun yung ulo nung... Kasi lalo na yung mga nagmumotor pag tumakbo. Yan ang mahilig magtumakbo dyan. Compare naman sa... Hindi, meron din naman mga tumatakbong kotse katulad ng isang tambaluslos doon. Tinakbuhan niya, di ba? Pero sana lang magawa ng paraan. Sana pwede, no? Yung pag tumakbo, latagan ng yung may butas para mabutas. Ang ganda siguro nun, Oo, nasa video ni Gadget Addict yun. Sinabi ni Bong Revilla na isang violator na tumakbo per nahuli. Nandun pala yun. Okay. Sana totoo yun, Sana ilagay din dyan. Nebriha, sana ilagay nyo din po na pag tumakbo, 30,000, di ba? Para talagang pagka hinuli na, magpahuli na. Kaya 5,000. Ako, madugo yun, Brad. Madugo yun, 5,000. Woo! Marami ka na rin mabibili nun sa 5,000. Kaya maganda siguro, wag na ho tayong dumaan sa busway, di ba? Iwas na lang para pantay-pantay. Kasi iba gusto talaga nakakalamang sa kapwa di ba? Maganda pantay-pantay. Ako, meron ako suggestion sa inyo. Huwag kayong lumabas. Isang lapad at kalahati din yun. Dati isang lapad. Ngayon, isang lapad kalahati na, no? Ang baba kasi ng Japan. Alam mo, this is the perfect time, mga kababayan, punta ng Japan. Hindi. Labo na segue. Di totoo, Kasi, ang baba ng, yen. So, yung dating presyo na, kuwari, may bibiling ka, di ba? Ay, isang lapad. Dati yun, 5,000 yun. No? Kaya, 4,500, mga ganun yun, 4,600. Ngayon, 3,500 na lang yun. Mantakin mo. Ang sarap mag-donkey nun. Dako, pagagalit na naman si Virginia. Sasabihin na naman ni Virginia, alam mo, Banat Bay, you're so cheap. Donkey? Sus! Sabi sa akin, nung nalasing na si Madam Virginia, sabi niya sa akin, alam mo ba, Banat Bay, ayoko lang sabihin sa'yo pero donkey so cheap sa aming mga Japan. Taray! Sabi ko, Madam Virginia, donkey lang ang kaya ko ma-afford. Huwag kang dyan, Gusto niya mag-malling-malling ako dun sa mga mamahaling mall. Sabi ko, kung
ano sana, di naka-ano ko dun. Pero kung wala, hanggang dito lang ako sa... Wala tayong ano eh. Kung nagtatrabaho siguro ako dyan sa Japan, malamang sa mga totoong mall ako pupunta, di ba? Pero kung ano lang ako, turista lang ako, dyan lang ako sa Donkey, pwede na. Mitsukoshi, yan. Oo nga, magaganda. Hindi, pero in fairness para sa mga kababayan natin na meron namang kaya dyan, kung pupunta kayo ng Japan, wag lang Donkey puntahan ninyo. Marami dyan magaganda, Mitsukoshi. Madami, as in madaming magagandang shopping. Lahat. Kahit nga sa ilalim ng yung mga trend, napakarami dyan na talaga mabibili. Alam mo, kaya lang, grabe ang presyo. Yung nabibili mo sa Baclaran na 150. Hindi, sandali linawin ko yung nabibili mo sa Baclaran na 150, hindi po yun yung chupageti, iba po yun. Yung pong nabibili sa mga Baclaran, kasi ako po nagbabaklaran po ako lagi. Doon ako namimili ng costume na mga girls, yung mumurahin. Tapos, pagdating mo doon sa Japan, yung nakita mo sa Baclaran, nagiging, kunwari, 150 sa Baclaran, doon sa Japan, 1.5 na yun. Marami doon. Japan, no? Hindi ako, alam mo, paborito ko, kaya wag kayo maingay, magagalit na naman si Madam Virginia pag sinabi ko to. Ang favorite kong bilhan at tambayan, Daiso. 100 yen lang yung binibili doon. 150, 200. Nakakatuwa. Dami-dami maliliit na bagay doon na mabibili mo na tigta 200, 300 yen. Di ba? Pansinin ninyo, pumunta kayo ng Daiso. Sino nandun? Mga Inchik at saka mga Pilipino. Wala ka makikita ng Japanese na nandun sa Daiso. Biro lang, kayo naman, makaano naman kayo. Kwentuhang ano lang to, kayo naman, no? Ito pa. Ay, nako. Ito. Komentuhan natin to.